Mamahal ang Panginoon Jesus, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Sa unang dalangin ng aming kagalang-galang mga pastor, our beloved noble evangelist Vuldes, Brother Almeda, your end-time prophet, hiling po namin malapang ang paglangis, yung masalita sa ganangkin, wala pa akong magawa. Ikaw ang siyang mausap sa lahat ng amin na mahal kapatid, mag-isa papaguhan, alisin malat mga dilangan at mahadlang, and bind the power of darkness, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating malapang. God bless you po, minamahal. At makabalik po kayo sa inyong mga upuan. Una tigit sa lahat, minamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati sa nag-iisang Diyos sa buhay, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, the Alpha and Omega, our dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And we give double honor to our beloved and honorable Pastor Evangelist Wulde, Esther Ahmed, the end-time prophet of our loving God. Praise the Lord. Very blessed afternoon po, minamahal, ginigamal Pastor. We love you so much po, together with beloved and honorable son Pastor Linus C. Almeida, our beloved Mama dear, and to all the beloved children of our beloved noble parents in the Lord. Very pleasant afternoon po. I love you so much po. Hallelujah. Sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, sa pinagpalang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng ating mahal na Panginoon. At ating pong buksan mga minamahal sa ating mga banal na kasulatan. 1 John chapter 2 verses 15 up to 17 mga minamahal. Kindly po. Unang 1, 2, 15 hanggang 17. The first book of John chapter 2 from verse 15 up to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. God bless you po. Sa Tagalog kayo po. Dito po sa unang 1, kabanatang 2, talatang 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita na iyon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po ito yung daigdig na plinano ng ating mahal na Panginoon para sa atin, sa mga tunay na anak ng Diyos na minamahal. Kaya nga sabi, love not the world. Amin na mahal. Yung present world na ating kinagisnan ngayon, mundong makasalanan, mundong ang naghahari ay ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Satan is the God of this world. Kaya nga po magulo. Dahil sa kasalanan, minamahal. Hindi po ito ay yung pinalo ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag natin ibigin ito. At ito po ay papalitan ng ating mahal na Panginoon ng bago. New heaven and new earth. Minamahal. Yun ang ating inaasahan. Yun ang ating inaasam-asam na ating tatahanan. Minamahal. Yun ang tunay nating tahanan. Hindi po ito. Amen? Praise the Lord. Sapagkat we are ushering into the great tribulation. Maminamahal. Itong daigdig na ito, maminamahal, ay yung mga nangyayari ngayong kaguluhan, pasama ng pasama ng pasama yan. Hindi na po maapula yan, maminamahal. Ito po ay hanggang sa aabot sa gugunawin ng ating mahal na Panginoon dahil sa kasalanan para mapalitan. Amen? Praise the Lord. At yun ang ating tatahanan, maminamahal, mga tunay manak ng Diyos. Matthew chapter 24, verses 6 up to 7. Kaya yung mga nangyayari, lahat ng mga bagay na yung maminamahal, it's only the beginning of sorrows. Pasimula pa lang pala lahat yan, maminamahal. Atin muna basahin Matthew 24, 6 to 8. The Gospel concerning Matthew chapter 24, verses 6 and 7. And ye shall hear of wars, and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But
the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Dito po sa Mateo Kapitulo 24, ang talatang 6 hanggang 8. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga aliwangawan na mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayo magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at nilindol sa iba't ibang dako. Datapat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Amen. Huwag daw po tayo magulumihanan sapagkat talagang mangyayari ito. Alam na po natin ang dahilan sapagkat ito nga po, maminamahal, ay wawasakin sa isang iglap ng ating. Subalit bago po yan, maminamahal, napakapalad po natin mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sapagkat mayroon pong panahon ng ating mahal na Panginoon, nakuhanin muna tayo sa buntong ito. Aalisin muna ang mga tunay na mga anak ng Diyos, aming mahal. Kaya bago mangyari yan, ay tayo po ay nagpapakainit sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. At isinasagawa po natin ng nais ng ating mahal na Panginoon para maging handa sa araw na yan. At 2 Peter chapter 3 verses 10 up to 12, mga minaman, alamin po natin na ito po ay talagang temporary lamang po itong ating ginagawang mundong ito. Kaya mayroon man tayo mapagpapala dito, maganda man yung ating buhay dito, hindi po tayo pinangahawakan ng mga bagay na yan. Amen? Loose lang yung ating paghawak sa mga bagay na sapagkat iiwanan natin. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! We are very homesick for our true home, mga minamahal. Yung tunay natin ng tahanan. Mga minamahal. Kaya tayo po ay naghahanda para sa araw na yan. Amen. Very exciting sa mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat hindi po tayo kabilang doon sa magaganap na kahindik-hindik ng mga bagay sa mundong ito. 2 Peter 3, 10 up to 12. Kindly po. Second book of Peter chapter 3, verses 10 up to 12. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sa Tagalog, kindly po. God bless you. Dito po sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, ang talata 10 hanggang 12. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano nga anyo ang pagkatao na nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamawain. Na ating hinintay na at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay na sa langit ay matutunaw sa matinding init. Praise the Lord. And the elements shall melt with fervent heat. Nagsisimula na nga po, tignan niyo po yung global warming. Yung aming namahal, yan po ay tuloy-tuloy na po yan, painit na ng painit, hanggang sa talagang yung daigdig na ito ay darating sa kanyang pagkawasak sa magitan ng matinding init.
It will melt, mga minamahal. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi kabilang dyan. Amen! Praise the Lord! Pinapakita lang ng ating mahal na Panginoon para lalo po tayo magpakainis sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Gaano tayo kamahal ng ating dakilang Diyos. Amin na mahal. Nakikita na po natin lahat, oh. Na-experience na po natin lahat. Hindi po natin nakalain nagaganap ito mga pandemic na ito, mga inaagaantay pa nga po tayo ng big one. Anytime, mga minamahal. Subalit ang mga anak ng Diyos, hindi na hintakutan sa mga bagay na yan sapagkat tayo po ay na pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Pinakaingat-ingatan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, lalo nating iibigin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa ating mga minamahal. Hallelujah. Global warming, calamities, pestilences, mga pandemic na yan, earthquakes in diverse places, wars, rumors of wars, amin na mahal, gera, kaliwat kanan. Dati na po nating pinakita ng ating mahal na Panginoon lahat ng amin na mahal. Amen. Praise the Lord. Huwag po tayong mag-alala sa lahat ng mga bagay. The true church of the living God, ang iglesia ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, ay alagang-alaga ng ating dakilang Diyos. Through the prayer of the end-time prophet of the loving God, amin na mahal, Matthew chapter 24, 35 up to 42. Bago mangyari yung sukdulan, amin na mahal, ay susunduin na ng ating mahal na kanyang banal na iglesia. Bago mangyari. Kaya nga po, amin na mahal, let us prepare, watch and pray, for we know not the hour, the day. Amen. Praise the Lord. Ating basahin Matthew chapter 24, 35 up to 42. From the Gospel of St. Matthew chapter 24, verses 35 up to 42. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but by my Father only. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the one other left. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog, hindi po. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 35 hanggang 42. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa, at pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo muna natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pinaghahanda tayo ng ating mahal na Panginoon. Anytime po pala yan. Mga minamahal. Walang unusual na pangyayari. Ito po ay magiging misteryo para sa buong mundo.
Mga minamahal, sapagkat katulad nung panahon ni Noah, mga minamahal, nung sinara ni Noah at nakapasok na po sila sa loob ang ark at nagsimula na pong umulan, wala pong alam yung mga tao. Minamahal, saka lang sila nagkukumahog, ayan na, bumabaha na, pero wala na ang mga anak ng Diyos. Nakapasok na, minamahal, nasa pangangalaga na at pag-iingat ng ating napakabait na mahal na Panginoong Hesus. Gayon din, mga minamahal, sa huling panahon, itong panahon na ito na po yung anytime pagbabalik ang ating mahal na Panginoon. In a twinkling of an eye, mga minamahal, magugulat ang buong sanlibutan sapagkat mawawala ang mga Kristiyano, maglalaho sa isang iglap. Mga minamahal, hindi nila lang po saan napunta. Amen? Mga minamahal, ganun kabilis. Walang warning, walang announcement na, sandali, lahat kayo, mga tao sa buong mundo, mawawala na ang mga Kristiyano. Hindi po. Hindi nga nila alam na wala nang bigla. Kaya magkakagulo ang buong mundo, minamahal, it will be the reign of the Antichrist. Ayan na, mga minamahal, papasok na po ngayon. Wala na ang church. Wala na mga anak ng Diyos. Wala nang second chance para sa mga naiwan. Amen? Isa lang beses. Amen. Praise the Lord. Kapag naiwan, nakakatakot. New World Order. Kaya nga po ngayon, sinasanay na po tayo. Kita nyo po dyan, mamaya, na-condition na po tayo. Susunod na panahon, it will be a cashless society. Amin naman na yung combination pa lang, kaya hindi mo masyadong alata. Wala pa, may mga lugar na talagang cashless na po sila. Yung pera sa kanila, tinatapon na lang sa kalsada, wala nang kwenta. Kasi another economic system na eh. At ito po ay magiging buong mundo. Amin naman, sa ngayon hindi mo pa ma-imagine, kasi combination pa eh. Pero ngayon, kinukondisyon na po tayo, online na po halos lahat. Amen? Online na. Shopping and everything. Minamahal. Online na. Pati pag-travel mo. Hindi ka na magbabayad ng pamasahe mo sa ibang mga lugar. Wala na. Yung card na lang po, itinatap na lang nilang ganyan. Yon ay kapag naging pure na wala ng cash. Minamahal, ano mangyayari? You have to be registered. Amen? Kailangan mag-enroll ka doon sa cashless na society sapagkat hindi mo ma-avail. Paano ka magbabayad paano ka makakuha ng grocery mo? Amin na mahal. Wala namang perang involved. Diba? So pag ginahin natin yung ating imagination, paano ka lahat kailangan online. Pag nagtrabaho ka, saan ka kukuha ng sweldo mo? Wala nang cash. Hindi darating sa yung sweldo mo in cash. Wala. It will be on your account. Na-account mo na yon. Paano ka magkaroon ng account? You have to be registered. Paano ka worldwide yan. Paano ka ma-registered? Magpatataka muna na 666. Mami na mahal. Para ma-register ka doon sa pangkalahatan na economic system. Kakaiba po yan, mga minamahal. Pero before that happens, wala na po dito mga anak ng Diyos. Nakukwento na lang po natin ngayon ito. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ang magiging sistema. Pag-aari. Ang bawat tao sa buong mundo, pag-aari na lang ng isang tao. You will be a property. Amin na mahal. Nakanumero ka na lang. Papayag ka ba niyan? Mayroon nagmamayari sa atin ang ating mahal na Panginoon eh. Amin na mahal eh. Libreng-libre kang isagawang kalooban ng ating mahal na Panginoon. By that time, nakadictate na lang kung anong gagawin mo. You cannot travel, just travel. Kailangan. May nag-aari sa iyo. Pag-aari ka nung taong mag-dictate sa buong mundo kung anong dapat gawin.
Grabe, mga minamahal. And he will reign in wickedness. Mga minamahal. Buong kasamaan ay nandoon na sa kanya. Itatakwil ng lahat ang ating mahal na Panginoon para matatakan. Kasi aalisin pati poverty and everything, lulutisin niya yan. Subalit, ang presyo ang iyong kaluluwa. Kaya pag nakita na po natin lahat ng mga bagay na ito, mga minamahal, ang sabi po, Revelation chapter 1, 13, 16 to 18. Hindi pa po natin ma-imagine ngayon, pero ito na po yung mangyayari pagdating ng panahon. Dinumero na ang kilos sapagkat mayroon na nagmamayari sa bawat tao sa mundong to. At kapag hindi ka naka-enroll, natural, you'll be tortured. Revelation chapter 13, 16 up to 18. Nakikita na po natin, mga minamahal, paliwanag ng paliwanag. Dati na po itong sinasabi ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Amen! Dati na po itong pinipreach ng ating kagalang-galang na mga pastor. Years ago, mga minamahal. Ang prophet, ibig sabihin ng prophet, he sees the future. Nakikita na kung ano magaganap sa unahan. Nagwa-warning na para ang mga lahat ng mga anak ng Diyos magpakainit na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sabat alam na po natin kung anong magaganap. Revelation chapter 13, 16 up to 18. From the book of the Revelation, chapter 13, verses 16 up to 18. And he causeth both small and great, rich and poor, free and bond, to receive the mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that he had the mark, or the name of the beast, or the name of the number of his name. Here is wisdom. Let him that had that understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Ito po sa Apokalipsis, Kabanatang 13, 16 hanggang 18. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at madukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Praise the Lord. Yan, mga minamahal, ang number ng beast na sinasabi sa banal na kasulatan, mga minamahal. At kung ayaw naman ng tao, halimbawa, may mga naiwan, nakakatakot maiwan, mga minamahal, sapagkat there will be no place to hide. Mga minamahal, yun lamang ay 1%. Ano sabi ng ating minamahal ginagalang pastor? 1% na lamang po ang iyong chance para makalangit. Why? Dahil sa sobrang hirap, i-torture ka, yung iba ay magtitiis, mapugutan na lang ng ulo. Subalit, bago mapugutan ng ulo, i-torture ka. You'll be tortured. Kaya marami, ibig sabihin 1%, ano ibig sabihin? 99% sa sobrang hirap, nakakatakot, ay magpapatatak pala. Amin naman, ibig sabihin, very small ang chance. Very nil ang chance. Kapag ikay naiwan. Kaya nga po tayo tinawag na Rapture Type Church. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang mindset natin, walang maiwan. Diretso sa langit during the rapture. Oh, hallelujah! Kaya nga tayo tinuruan. Pinanalangin, sinasakdal ang ating pananampalataya. Kakaibang kakaiba. Oh, a peculiar treasure
Amin naman. A perfect church without blemish, without wrinkles will be brought to heaven. Kaya sinasabi nila, ba't ganyan uri ng paglilingkod? Amin naman, magugulat na lang kayo. Amen. Kaya itong aming uri paglilingkod, sapat mayroon kaming inaasahan na isang greatest event, biggest event. Oh, hallelujah. Aming pagsalubong sa araw na yan sa ating dakilang tagapagligtas, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. When you see all these things, lahat naman nakikita niyo mga bagay na Luke chapter 21 verse 28. Oh, sa mga umaasam for that blessed day, look up, for your redemption draweth nigh. Hallelujah. Amin na mahal. Sa ating paglilingkod, sa ating malapain, maraming mga problema, maraming mga pagsubok. Amin na mahal. Subalit, ang sabi nga po, 1 Thessalonians 4:18, comfort. Wherefore comfort each other with these words. Aliwin ang bawat isa sa magitan ng mga salitang ito. Mayroon tayong inaasahan isang araw, tatapusin ng ating mahal na Panginoon lahat ng ating mga problema, lahat ng ating kahirapan, mga minamahal sa mundong to. How about our loved ones? Yung iba nag-worry. Don't worry about anything. Dahil bago mangyari yan, bahala ang ating mahal na Panginoon. Ano po sabi? Isa lang naglingkod, lahat buong sambayan. Grabe. Amen? Amin na mahal. Napakapalad po natin. Isa lang maglingkod, maging yung mga loved ones. Isama rin ang ating mahal na Panginoon. How? May takdang panahon. Kaya nga may panahon pa eh. Amen? Panahon para lalong magpakainit. Amin na mahal. Sapagkat anytime, amin na mahal, magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Yung chance na binibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, mami na mahal. Pinakita ng ating dakilang Diyos sa atin. Malachi chapter 4, 5 and 6. Amin na mahal. Tayo po ang pinakamapalad sa lahat ng mapalad. Pinagpala sa lahat ng pinagpala. Hallelujah. Ano ang layunin ng ating napakabait na mahal na Panginoon, Jesus? Bakit sinugo ang kanyang end-time prophet? Malapit na po tayo magtapos, paminamahal. Oh, hallelujah, hallelujah. From the book of the prophet Malachi, chapter 4, verses 5 and 6. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Praise the Lord. Amen. God bless you, Pastor Carlo. Kindly. Ito po sa Malakias, Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 6. Narito aking susuguin sa inyo, si Elias na propeta, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karuan ng Panginoon, at kanyang pagkabalik loowin ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa na sumpa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. To turn the heart of the fathers to their children, and the heart of the children to the fathers. Pamilya. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. I-restore ng ating dakilang Diyos ang mga pamilya sa magitan ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Para bago magbalik ang ating mahal na Panginoon to smite the earth with a curse, uuwi na ang mga anak ng Diyos to have a 7-year feast. Amin na mahal. Hindi bababa dito ang mahal na Panginoon eh. Diyan lang po sa Alapapo. Amin na mahal. Pagkatapos, ang mga anak ng Diyos sasalubong dyan. And we will have a 7-year feast. Marriage feast. With our dear Jesus. Ikakasal tayo, ang Church of the Living God, sa ating mahal na Panginoon. 7 taon doon sa Alapaap. Piging piyesta ng mga anak ng Diyos. Amin na mahal. Imagine nyo po yan. Pero kasabay niyan, great tribulation naman dito sa mundong to.
habang dito po ay grabe ang pagpapahirap ng dyablo sa mga taong naiwan. Amin na mahal, doon naman sa kalangitan, great feast. Oh, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. 7 years of marriage feast in heaven. Tayo pong lahat ay tumayo, amin na mahal. Yan po ay anytime magaganap. Hallelujah. Be strong in the Lord and the power of His might. Mga pagsubok, mga pagluha nating dinaranas sa mundong ito habang nag-antay sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Yan po ay sangkap. Amen? But God will wipe away all tears from our eyes. Sa araw na yan, amin na mahal. Magpakatatag po tayo. Painit sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabat, anytime. Anytime. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Nagkaloob na totoong propeta ng ating dakilang Diyos upang sagdaling ating panampalataya, patatagin ang ating pananampalataya. Hallelujah.